Sa pagsalubong naman sa bagong taon, mas mababa ang naitala kumpara sa nakalipas na 5 taon. Ayon po sa Department of Health, ay naging matagumpay ang kampanya ng Administrasyon Duterte kontra ito sa paputok. Ang kabuuan detalye ng balitang ito mula kay Trixie Jafar. Sa datos ng Department of Health, bumaba ng 60% ang firework-related injuries ngayong bagong taon kumpara noong nakaraang taon na may 520 cases. The fireworks and firecrackers-related injury surveillance of DOH started December 21 and will end January 5, 2017. Consolidated report of 50 hospitals across the country will be disclosed on January 6, 2017. 350 kaso ng firework-related injuries ang naitala ng DOH ngayong holiday season. 348 dito ay sanhi ng paputok at 2 naman ay dahil sa firework ingestion. Karamihan sa mga biktima ay mula sa NCR na mayroong 211 cases. Sumunod naman ay ang Western Visayas na may 34 cases at Central Luzon na may 29 cases. Pinakamarami umunang biktima ng paputok sa NCR ay mula sa Maynila na may naitalang 81 cases. Sunod ay ang Quezon City na may 48 cases at Marikina na mayroon namang 23 cases. Ayon kay DOH Secretary Pauline Jean Ubial, karamihan sa mga biktima ay mga menor de edad mula 15 years old pababa. Pikulo ang nangunguna pa ring sanhi ng injuries na may naitalang 138 kaso, habang ang iba naman ay dahil sa kwitis, luces at fountain. Ito naman ang naging mensahe ni Ubial sa publiko. Naming pakiusapan lalong-lalo na ang mga bata at ang kanilang mga magulang, bantayan po ang mga bata na huwag mamulot ng paputok na nagkalat sa kalsada. Siguraduhin din na pumunta sa ospital kung ikaw ay nagkasugat ng dahil sa paputok. Maliit man o malaki ang sugat ng inyong makuha. Dapat pa rin itong lapatan ng tamang gamot. Ang tetano ay nakamamatay at ito ay nakukuha sa sugat na nanggagaling mula sa paputok. Iginiit ng DOH na hindi dito nagtatapos ang Iwas Paputok campaign dahil isusulong daw umano nito ang pagkakaaproba ng executive order na naglalayo na iban ang paggamit ng paputok para umano makamit ang zero casualties sa mga susunod pang taon. Para sa PTV News, Trixie Jafar.